Aris ako sa mayor ga, namaligyag basurahan sa mayor. Ang mayor dito sa Aluginsan, kanis na duha ako ni balikan hasta tong wakwak ang nagsasayaw. Ang mayor dito sa Aluginsan, Mayor Ig Moreno, ang inahan ano yung wanted nga dako na ay final conviction with finality sa Korte Suprema. Maupod tong amahan, pero patay naman to. Sige lang, katong namatay na, di na to masilutan. Ang inahan, until now, nagtago-tago, nga nag-Cynthia Moreno. Ang napuli sa ilang pwesto, kaya puli-puli naman to Cynthia o kanyang bana, puli-pulig mayor, ang asawa, ikahuros termino sa asawa, magbisi mayor na pod. Hello, kana. Mga bataan ni silang lalay ka ni Adto. O niya, karon nakaumagad po ni Jimbo Borgonia. Katong board member nga namaligyas kandidatura. Tinood ni Nyor Jimbo, hashtag grabehan ni mo Nyor. Nyor Jimbo, tinood ni. Hashtag ilgiga ni mo Nyor, murag di kayo halata na. Di anak yun, si Attorney Torion? Ha? Okay, arang-arang in town, kaya di anak yun. Ato ni pangutaon kabahayan ni signature campaign. O niya, katupong file og impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte nga, giingong, katong halag, Attorney De Jesus, abogado mo na ito, banang bangag, asawas bangag, si Attorney Bobit Torion, or Israelito Torion. Attorney Bobit, good morning ni mo, kumusta na? Hi. Mayong buntag po sa tanang tigpaminaw nining sikat kayo nga istasyon ug sa akong amigo. Good morning everyone. Si Oka ni Attorney Bobit ang imong kastorya naka with the help or assistance ni ang batan-o ang pinakabata nga international boxing judge si Boss Salvin Lagumbay. Sir, ako amigo kay na. Oo. Sir, Attorney, ang una na kong ikuan nimo kanibang ni file og impeachment complaint ni Inday Sara. Unsa man gid siyang abogado nakaila ba gyud kaani niya kay matud pa daghan kaningon nga abogado man ni First Lady kaning hinganlan og Attorney De Jesus. Actually kaila kayo ko anak niya ngano. Oo. Kay katong Maguindanao massacre case, no. I was lawyering admittedly, no, I was lawyering for the katong state witness, mag-state witness unta atong backhoe driver si Andal. Oo. Now, gi-oppose ko ana niya for conflict of interest, which is very ironic, no? Kay karon murag ingana po ang iyang klaro ka unsa iyang ginasulti sa ko sa una, mo iyang klaro hinuon gyud kayo nga murag sa akong tan-aw lang ha. Nga murag mao na nahitabo karon kay katong kaso namo nag state witness tong ako ang kliyente kay para mo dapig na didto sa mga Biktima. Gi-filean ko niya petition for disqualification. Sus, mga upat ka adlaw lagi debate na tungod naman hinuon sa ko ang kaso na ulaw na hinuon ko sa akong mga kliyente. Sa akong kliyente kay imbis nga hisgutan tong Maguindanao massacre ako na may hisgutan didto kay pa-disqualify ko niya. Kay kuno dili kuno ko maka lawyer kuno sa kato akusado nga mag-state witness kay abogado ko ni Governor Toto mga dadato atong panahon og congressman karon. Oo. So niingon ko nga wala may conflict of interest kay kahibalo man sila naaga ni waiver. Usa ko ni sulod dal og si Governor Toto mga dadato i-waive ang possible conflict of interest and besides mag-state witness man siya. So, mura na po siya prosecution. Pero giyat, perting pangugat, ganyan. Kuyaw na siya muhimog pleading. Maayo na siya muhimog pleading. Tagas kayo. Pero karon mura ang iyang pleading karon mura nahilaw. Nakita ba ni mo to? Nahilaw ba? So, murag pa-impeach siya sa bana sa iyang kliyente 2 years ago. So, murag yung dunay conflict of interest, no? And I think you know that I handled the impeachment complaint. The filing of a petition for certiorari against the impeachment complaint nag-file against kay VP Sara. Itong bago lang, daog ni. So,
nakita nato ang rules gyud murag mao na nga dunay daghang pagduda na baka gituyo ni kay para lang ma-operate ang 1-year bar rule. Yes, no? correct. Tinood Oo, kay so- ora man oo. attorney Bobit kwento putlon tika. Ora man daghang kay nagduda kay drama ra lagi kuno ni naarabay ilahang former Congressman Jing Paras nga atong higala pong Bisaya silang attorney Topacio kagahapon sa attorney Ferdy unya murag nasuko man to gani si former Congressman Mike Defensor kay wa kuno dawata sa Secretary General kay wa man dito si Siloy Garapel kay tuwa daw sa Taiwan so murag nasuko unsa may tabo dayon attorney Bobby Torion kaning primero kay maingon sila nga wa na hinungdan ng ikaduha o ikatulo kay nanay naka-endorso katong congressman sa Pusong Pinoy party list nga si nakalimot ko nga na to na taon naman atong pangyaging adlaw. Ato si Andre De Jesus, no? Yeah, Endorsed by the congressman sa Jet Puso Nisay. Party. Jet Nisay. Oo. Now, unsa may tabo na gid ani attorney Bobit. Well, if you follow the Francisco case, no, pwede man siya i-consolidate, no? Pero mao lagi na medyo ibaw kag abogado by daghan magug ayong pamaagi nga mo argue and it would really up to the Supreme Court again kung unsa ba gyud ang rule niya na although giklaro na gina sa Duterte versus House of Representatives, no, o katong Torion versus House of Representatives, no. But of course kanang gifile sa nila kuan attorney Luna no, og si katong Congressman Jing Paras, sila General Garcia, Attorney Garcia. Admittedly, appeal unta ko ni ana, pero sa akong kabisi, ang akong draft, no, wala na ako na-submit sa ilaha. Sunod-sunod man pugod to akong hearing, unya niadto pugog Japan, unya pagkahuman, nag-Dubai. So, wala ko naka-coordinate, wala may nagka-meeting, wala ko ka-appeal sa ilang final meeting. So, wala na-appeal to ako mga inputs ana nga impeachment complaint. But even if wala na-appeal, no, dapat unta to ministerial duty magudunta na sa Secretary General sa House of Representatives nga dawaton ang complaint. Kung wala siya, di through the staff unta to, no? Ang buot pang nila ipasabot nga personal ko no nga dawaton sa Secretary General, di pa na mao. Pero attorney Onyas Lunes, balik na ang sesyon. Pwede bang ibalik to nila nga Congressman Jing Paras or Well, para ma-personal og file? Well, kung ako sila, no, of course, depende na sa ilaha kay wala namang ko technically labot na makahatag sa suggestion. I will try again kay para lang ma-comply ang what you call this, kay wa man dawata, unsaon man ila mang gyudrong administrasyon, mo attempt na punta. Mura gunag nanguyab gud dagot. Ato na pong kanon. Attorney Bobit, assuming nga ma-consolidate ang tulo ka mga complaints ngadto padong ni sa committee Committee on Rules unya mo'y muhukom ani ang committee ba pero ang bisag unsa pagkalig-on sa inyong ebidensya batok aning presidente Marcos pero ang anak niya mo'y chairman sa maong committee ba unya ang impeachment is numbers game. Nakakita ba mo ani po og possibility nga naidaganan? Medyo hanap-hanap siya, but you know, Allah subhanahu wa ta'ala can always weave his tapestry of miracles and magic, no? So, ako magud nga abogado, my friend, kay balog yung ko nga, naagi mga butang mga murag lisod. Pero kasagaran man good, you know, the sweetness of victory is actually experienced best when you win, no, under extreme difficulty. Tingil-ngil ka. Mao gyud akong pagtuo. Sa Binisaya, attorney, sa akong pagsabot, mulusot kag lungag sa dagom. Oo, mo ni mas ganahan ako. Kana ganun. Kinsa ba'y magdahom tong ako ang petisyon nga mudaog mikalo nya katong kuan karon ongoing ning petition for certiorari kang Tatay Digong. Ug kang Senator Bato. Hinautunta nga tinuod do among nadunggan nga medyo maayong dagan nya mo kalit na lang og kuan isag mo
pagawas og desisyon ng Supreme Court, magamit to dito sa Hague. Katong petisyon na mo nga ipa-implement tong Section 31 of 9369. You can never know nga na nagyo dapat manual counting sa precinct level. So murag gi-discuss na ata niya mayon tag tinuod nga baka hatagan og tsansa, no? So really it was impossible when we filed it, but the sweetness of victory lagi is best felt when you win it under extreme difficulty. Now, attorney, sir, di may worldwide global ning signature campaign headed by Joey Cruz para pagkumpil or pagpugos, pagpadali. Assuming nga makadungog ang Korte Suprema ani. I believe nga gani si Father Siano Ubod ang Cora-Parroco des Compostela. Sir, unsa may sangkuan ani assuming nga naanay global campaign, signature campaign para mapadali pagpagawa sa Korte Suprema ang ilang hukom bahin sa imong petisyon kadtong pagpadaan ni Presidente Digong sa the Netherlands. Now, unsay mahitabo babalik dire, pero assuming nga mabalik ang presidente for the sake of discussion na, sir. Asa man ang ihang kaso ba katong ilang gi-file dito sa the Netherlands, anhitaralon ba sa Pilipinas pananglitan lang? Ingani no. I have a revelation to make, no. Usa na sila nagplano niya na admittedly ni contact na sila sa ako. Okay? Ni contact na sila sa ako. Usa na gisugdan. Ang akong sulti lang, dili lang ko mo apil niya na. Kay ako ra bay lead counsel atong pinakauna gid nga petisyon, no? So kung apil magug ka, dapat ko abogado ka, dili ka kana manggod kay gi-apil naman nimo ang publiko. So mao na nga ingko nga dili ta mo babagan, dili ta mo unsahan, kay inyo amo po nang katungod sa tan-aw nyo, pero dili lang ko mo apil tungod kay ako may lead counsel atong kuan, tong pinakauna gyud nga processorary. So being a legal counsel of the very first case, katang mura mo guna siya crowdsourcing for support, no? And sa amo as lawyers, akong tan-aw ni ana, dili mi pwede mo ingana kay dili mo pwede influence ang korte. Oo. Pero sila layman man sila, ningon pug ko sa tan-aw ninyo nga sakto na nga kuan ninyo, dili pud ta mo sultian nga ayaw na ninyo gimbuak kay sa tan-aw ninyo tama man kaya na. So, ako, no comment ko din, ha? Na ako, No comment ko. I cannot give my comment simply because of the fact that I am the legal counsel in the very first case, and I cannot engage in acts that would somehow make the Supreme Court feel pressured, no? Because of crowdsourcing for support. Now, so, kana lang ako, Di aarikos kang Senador Bato. Si Senador Bato, Attorney Torion, kanunay ito murag regular guest na mo dire sa mga issues involving national interest, apil na ang peace and order and drugs. Karon wa yun mo tungha na si Senador sa iyang sesyon dito Senado since November and until aning mga orasa kay maton pagipagawas ni karon DOJ Secretary before, karon Ombudsman Boying Remulla nga naa kunoy warrant of arrest si Senador Bato sa ICC. Now, pananglitan kung naa, same ba gyapon ang mahitabo ni Senador Bato sa nahitabo ni kanhi Presidente Digong? Actually, perhaps lang, no, I could not speculate, no, what is in the mind of my client, sa akong kliyente, ako ang kaprobinsya kay taga Davao del Sur man no. Precisely mo nang napugos in town si Senator Bato nga maging ana tungod lagi sa iyang apprehension nga parihason gyud siya ni Presidente Duterte na dili na iagi og korte, dili na mo agi og mga proseso sumala sa atong konstitusyon, sumala sa International Covenant on Civil and Political Rights, sumala sa provision sa Rome Statute, and besides healthy maguna ato ang court system. So dapat unta kung doon naman lay kaso against kay Senator Bato, file
kalibutan diri sa Pilipinas kay Bito. para tuwa pong answer diri. Kay naaman tay kuan, atay active kayo ato ang Mga husgado. Department of Justice. Naatay husgado. Karon ganing hapon mo adto gani ko sa Department of Justice kay gipaila na pug kog murag ikalima na nakong kaso obstruction of justice kuno. Oh. No. So, No. it is active and well. So, kung may kaso din rin lang tas Pilipinas. Matod pa, Attorney Bobit, Torreon, sir, ang kaning mga kaso sa mga incumbent congressmen and senators while in session, dili ni siya ma-implement kay in fact, ni pasalay gani Tito Soto, ang Senate President, nga, dili ni pwedeng dakpon while in session. Pwede siya makatago dire sa Senado. But, sir, what if after sa session or kanang recess nila, any time of the day, pwede ba silang madakpan? At the same time, Yes. Any time of the day, bisan pag gabi, bisan pag holiday, pwede siya dakpon. Wala na yung nakalisod. And as a matter of fact, debatable pa gani ng gisulti nga kung session, dili siya pwede dakpon. Siguro out of courtesy lang, no? Courtesya. Pero kung balao datong hisgutan, debatable na, morag dili na mao, no? Labi na kung taas ang penalty niya. So, kung taas ang penalty, debatable kaayo ng dili siya dakpon. But of course, dili na ko completely i-oppose yun kay Senate President baya si Senator Soto. Sa moingon siya nga unsa naman ni si Dintorion gibastos man ko. I respect his opinion. now, kaning ari sa kaning kang Bato ato tiwason ni Attorney Torion, sir. Kung pananglitan si Senador Bato, doon na ba sa imong naibawa na kay pareho kong explain, educate us. Kaning iyahang ko nahitabo kay doon na may plano nga undo wa pa ni mahanay ang ethics committee members including chairman. Now, what if og filean siya og kanana ang ethics complaint sa Senado, matangtang siya because karon until now nagdawat pa man siya og sweldo og benefits from the Senate of the Philippines. Well, that is a possibility nga filean siyang kaso kay si former Senator Trillanes, no? Aming deklara naman niya na. So, nagpaabot lang pud mi kay gitext na ako si Ma'am Nancy, ang pinalanggang asawa ni Senator Bato de la Rosa. Ging na nako unsa man ma'am, prepare na lang tadaag depensa and sa mas maayo siguro. So, mag-prepare na lang pukudaan og depensa. I will cross the bridge when we reach there. Kung iyahagi ng e-file, then I will be able to weave another brilliant defense, inshallah, for the good senator. You know, the situation upon which our senator has been placed in is not his dictation or out of his own volition. There is a supervening cause, no? Supervening cause which was not, which arose not because of his own initiative or not because of his own doing, no? So, because of this, we might be able to use this defense, supervening cause, the threat of an implementation of of a ghost warrant, no? Ghost warrant. It has not been seen, May nakakita. no? May nakakita, but it has always been weaved and threatened, no? Used as a threat, no? So, that is why, ang ako din kung i-file ni Senator Trillanes na, ato ang tubagon, ana na lang yun. So, sir, balikan nato ang impeachment kagahapon. Niingon to si nabotas Congressman Toby Chanco nga angayan ba mo sa kang Vice President Sara ni kay sa atong naibawan ang atong konstitusyon nagdili ni pag-file og impeachment sa impeachable officials 1 year after election pwede na kang mo-file or 1 year pod before the election dili na pod ka pwedeng mo-file. But as to the question ni Congressman Toby Chanco, angayan ba daw nga mo-file, mo-impeach o Vice Presidente ang ubos ba'y balauranan o ang mga congressmen nga kamo labaw pa mamong dirty. Unsay imuhang take po na Attorney Torion? Maog yun na ako ang tanaw din, Oh. Kana bang
naunsa naman ni sila oy kung himuuna nila pagka na lang yun sila mga dagway ba nga Grabe! ang grabe ang bagaan yung mga naong ni mga tawhanan ni asa man ni siligikan taga Mars ba ni sila man ka sila naman hinoy mo pa ilog kaso nga pati gani ang kuwa wa may gisulti nga na violate vice presidente ipamugos ko na nila mga rason nga pagkabaga tawag sa inyo mga dakway ngiyate mo nga pasitilan Now, asa ni sila taga Mars siguro ni sila now, Attorney Diapay, assuming nga po, the second discussion ng Yapon, magdungan ning labay ni file og impeachment na complaint ni mga Bongbong Marcos, Presidente. Naapoy kang Inday Sara nga karong February magkuha na ni. Now, inig abot ani, assuming nga mo saka gini nga to Senado for trial, ikaw sa among tan-aw lang dire, among diskusyon na dire, si Attorney Torion mamahimong prosecutor sa kang Marcos and at the same time defense pod counsel sa kang Inday Sara. That posible ba ning mahitabo nimo Attorney Torion og sa ubang mga kauban nimo abogado? Only Allah subhanahu wa ta'ala will know that, no? Kaya di man ginato makontrol tanan. Ang ako, kung mahitabo na, ako magandam-andam na lang po ko. Kaya dili ra ba po kayo. Kinahanglan kita magtuo ni ana, no? Unya, di ra ba po ta magpakaroon ingnon nga nakahibalo ta tanan. So, magpagkuan lang kita, mag-andam, magprepara, para kung mahitabo na, at least competent ta, makaandam ta. Ana lang yun po. Desisyon po ka na ni BP Inday, no? Baka himuon lang ta diha og tighunghung. Sabay ato ang role din na. Okay ra po ko. Pwede nga ni kung wala po yung role. Okay ra po ko. Kaya, pwede raman ko mag-uma po dito sa kuan kamay nga umahan dito sa kuan Davao del Sur gyud akong amigo no I will do my part if I am given a part but I can also be an innocent bystander just watching from the sidelines. Whatever it may be, I will accept it. Attorney, last question sir. Sa Amerika, doon na, sinunod man even gani atong preamble sa atong constitution, gisunod sa Amerika. Now, nahitabo man sa Amerika nga dunganon og trial ang duha ka mga impeachable officials like the President and the Vice President. Karon mo sa atong naibawan, first time pa po ni, assuming lang nga mahitabo ning matrial ginin duha, ang Presidente ug Vice. Mo lagi murag wa pa ko kakita og ano nga inganing sitwasyon no sitwasyon so this is a unique occurrence no and this does not augur well for our country actually no murag dili ni maayo sinyales sa ato ang nasod tungod kay grabe ka divided no and it does not also reflect well on the leadership of the president no objectively speaking. Because as the president, you chart the destiny of the nation. You chart the direction upon which the nation will, trod upon. So the fact that this is happening, no, President Marcos cannot wash his hands. And I do believe nga, instead nga makorrect unta to niya whatever misimpressions if there was any against sa leadership sa iyahang amahan, murag akong gikadlukan na ning samot mas grabe pa. Kuya ning kawat karon dili kawat. Gabiha naman gyud. Kawat. Ana na ba? Ting grabiha. So kung mahitabo man lang galing na, no? It reflects badly on the quality of leadership of our president. Noon gyud ay matay Attorney Bobby Torion sir. Dili ayon tagtagam kay marag ma-educate gyud mi nimo from the time nga magkinahanglan mi sa imuhang opinion or among tubag sa among mga pangutana. So sir, among pasalamatan po og apil ang atong higalang si Boss Alvin Nagumbay nga mogi na ning kamot og tabang. But yes sir. Pag text sa akong amigo gakurog-kurog ko okay. Marag parihagin mong tono, sir, na. Anyway, salamat sa time, sir. Salamat kayo. Yes, may buntag nimo. Mayong buntag. It's a pleasure. Salamat, sir. May buntag. Si Attorney Israelito Torion. Tagligiga.